Manny Pacquiao has a message for Floyd Mayweather Jr., but it's not in his own words. He actually got it from the Bible. That and more. Kababayan LA starts right now. Magandang hapon mga kababayan. You are watching Kababayan LA and we have a packed show for you today, including tips on how to make interracial marriages work. I know it's not the easiest thing. Meron pong mga clashes pagdating sa culture, pagdating sa religion, but we have tips for you this afternoon on the show. Also looking for date nights. Ano bang pwede niyong gawin ng mga mag-aasawa at magbo-boyfriend at girlfriend? Syempre, it's still February, it's still the love month, and we're gonna keep that going today on the show. Pero bagong lahat, ito po ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita, joining us via Skype sa kanila pong office sa Glendale. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. Magandang hapon sa iyo, Janelle. Excited na naman tayo. However, yung laban na inaantay natin mukhang hindi pa rin mangyayari. Pero, gayon pa man, si Manny Pacquiao ay haharap na naman sa MGM Grand, isang boxing fight. Isang itim naman itong mga kalaban niya. At yun, inaasahan natin sa June 9. Alam mo, sinabi ni Bob Arum sa press conference kahapon sa Beverly Hills na nung sinabi raw niya sa MGM Grand na Manny Pacquiao is ready to fight, MGM just told him, just give us whatever date you want because nobody draws bigger than Manny Pacquiao. Pero mukhang feeling pa rin ni Floyd Mayweather, mas mataas siya kesa kay Manny Pacquiao. Kaya naman medyo na-insulto ata itong si Manny. Oo, kasi sinasabi ni Manny Pacquiao, nag-uusap daw sila by phone, at sinasabi niya, sige, payag ako, willing ako sa lahat ng conditions na gusto mo, including blood testing, tapos hati tayo 50-50 split. However, nung pinag-uusapan niya yung pay-per-view, ayaw ni Mayweather na bigyan ng kahit anong kusing itong si Manny Pacquiao sa pay-per-view na kung maglalaban man yung dalawa. Kaya naman may mga binitawang salita si Manny Pacquiao para kay Floyd Mayweather Jr. However, Ronnie, ito nakakagulat, hindi sa mismong salita ni Manny Pacquiao nang galing, kinuha niya ito sa Biblia. And you have to stick around for the rest of the show later para malaman niyo kung ano bang Bible verse yan. Meanwhile, Ronnie, in other news, kailangan nating i-inform ang ating mga kababayan. Ano ba yung mga isyong pagbobotohan sa halalan sa Nobyembre? Well, of course, sa November, yung elections, hindi lang po presidential, ang haharapin natin. Meron din pong mga local initiatives na kung saan yung mismong daily life natin maapektuhan kung ito ay maaprubahan sa November at kung magiging initiatives nga itong mga ito. Alright, you have to be informed about this, both sides, positive and negative, pros and cons, para kayo ay makagawa ng tinatawag nilang informed vote and wise vote. The first one has something to do with death penalty. Oo, merong panukala na gustong i-abolish ang death penalty dito sa state of California, Kasi ang California isa sa mga estado dito sa buong Amerika na kung saan merong death penalty. At itong panukala na ito, imbis na mapapatawan sila ng death penalty, magiging life imprisonment. However, yung mga inmates na yan ay magtatrabaho sila at yung kanilang kikitain ay magiging restitution para sa kanilang mga biktima. The proponent for the initiative is Jean Woodford, Executive Director of Death Penalty Focus and a Senior Distinguished Fellow at the University of California in Berkeley School of Law. She was previously warden sa San Quentin State Prison. Kaya siguro alam niya, nakikita niya, Pero yung mga iba against dito, Ronnie, what is the other side? Kasi nga, sinasabi naman nila na ang death penalty, kaya nila in-impose yan para sana maging balakid para sa mga taong gusto mag-commit ng violent crimes. However, ang nangyayari naman, tuloy-tuloy pa rin na mayroong mga violent crimes na nangyayari at mukhang minorities lang ang medyo apektado, yung mga African Americans at mga Hispanics lang yata ang napapatawa ng death penalty. Okay. So, tsaka I'm sure may mga nagrereklamo din na ngayon pa nga lang nagsisiksika na tayo sa kulungan. Pagka nawala ang death penalty, then you will have to house these people and accommodate them in state prisons, Ronnie. And I'm sure that is also a problem in terms of budget as well. Meanwhile, Ronnie, the second initiative is Three Strikes Law. What is that about? Oo, kasi meron tayo ngayon, Three Strikes Law, na kung saan yung mga dating nag-commit na ng crimes at nakulong, pagka nag-commit ka na for the third time at na-convict ka,
ano na yan, automatic na life imprisonment. However, yung mga ibang nahuhuli dyan, like for example, shoplifting lang on the third time na mag-commit sila ng crime, ngayon, napakasimpleng crime, tapos, I'm sorry, nagiging life imprisonment. Gusto nilang i-repeal ito na hopefully, sana raw itong three strikes law, yun lang mga nagko-commit ng violent crime. Yes, violent crimes involving sex and drug offenses, firearms, convictions for rape, murder, and child molestation. Ronnie, third initiative, Arizona-style crackdown. Oo, kasi alam naman sa Arizona, yung kung saan meron dating, merong batas doon, although nasa Supreme Court pa yan, yung decision na yan, na kung saan yung mga ordinary police personnel ay yung mga illegal aliens sa kanilang estado ay pwede nilang huliin at actually mangyayari dyan is impose nila yung federal laws on these illegal aliens. Ngayon gusto yata ng mga nag-i-initiate ng panukala na yan magkaroon din ng ganito rin sa California kung saan hindi ka na pwedeng bigyan ng lisensya dahil iba yata nagkakaroon ng lisensya, driver's license, at yung mga pulis pag nahuli nila yung mga kung sinong driver o kahit na sino man sa kalye na walang legal status ay pwede nilang hulihin at i-deport gaya na sa Arizona. And also another initiative, ayoko yan, Arizona-style crackdown, obviously. But ito pa, Ronnie, ayoko din to. Governor Brown's tax increases. Napakataas na ng taxes natin dito sa California. And Governor Brown still wants to make more increases. Of course, kung katulad niyo si Janelle na nag-earn ng $250,000 a year, magdadagdag ka ng 1 to 2% na naman, aside from a half percent increase sa sales taxes. Itong panukala naman ngayon ni Governor Brown na kung saan, kasi nga alam naman natin kulang sa revenues ang nare-raise ng California. So yan, initiative na yan na kung saan magtataas ang mga taxes ng mga mayayaman na katulad ni Janelle Soyata. Alam mo, ikaw baka maniwala yung mga tao. Oo. Hindi po. Number 5, Education Tax Initiative. Oo, kasi alam naman natin yung mga estudyante natin sa kolehiyo, mga public universities, kulang na kulang sa pondo, tumatas ang kanilang tuition fee. Ngayon, mag-create din gaya ng panukala ni Governor Brown, mag-create sila ng another tax rate increase para dito naman itatalaga lang ito sa pag-suporta sa mga estudyante, which somehow magandang panukala ito, pero of course, pag pinag-usapan natin tax increase, maraming may ayaw dyan. Ayan, syempre. Pero meanwhile, Ronnie, maraming salamat sa iyo sa paglilinaw mo ng mga initiatives na yan, and I know there's more information and more news. Saan kami makakakuha? Of course, amin po mga pahayagan, balita, midweek at weekend balita. Meron din po kami yung broadsheet namin, US Asian Post. And of course, please visit our website, balita.com. Ayan, marami pong makikita sa www.balita.com. For now, Ronnie, thank you so much and more power to you. Like I mentioned earlier, www.balita.com. There's videos, there's news, there's opinion columns from different experts. At yan po ay makikita lang sa www.balita.com. Love tips for you when we return, most especially and more particularly interracial marriages, how to make it work, and date nights, what to do on those nights when we return on the show. Don't go away.